So isa po muna nga magalang na pagbati po sa ating mga kababayan at sa ating pong mga kagalang-galang na membro ng Sangguniang Bayan na parang nambobola. Ganoon din po sa ating mga bisita, sa ating mga ibang kasamahan dito. Tayo po ay mag-uumpisa na ng ating regular na pagpupulong sa pamumuno po ng ating kagalang-galang Konsehal Choy Eliazar. Hello, good morning po sa ating lahat. Tayo po muna ay manalangin. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit, Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Pambansang awit. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Hayang mahirap, Diyos na sinahanan, alam ng puso, sa likod mo'y buhay. Lupang binirang, wala ng pag-ibig, sa manlulupin, ito pasisigit, sa nagtatang tulog sa siwayan, sa langit mo lang, ay tinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal, ang isang ang watawag mo'y talumpay, manatiligin, ang ituwin at araw niya, kailan pa may magtitingin, luman ang araw ng buwan, at pansin ka, buhay langit sa akin mo, ang ligaya na pagkay makapit, ang matay ng dahil sa'yo. And the Councilor's Creed. I am a Philippine Councilor, mandated by law to enact measures, ordinances, to redound to the general welfare of my constituents, to their pursuit for happiness, peace, and prosperity. I believe in public service above self as a guiding principle of my official act, as to tread the pathways of local legislation. May Almighty guide my mind and my heart, and I shall be true to my constituents and the Filipino people. Good morning. Happy birthday po sa may birthday, Konsehala Reby Masangkay. Pagbasa po ng ating nakaraang katitikan. Maraming salamat po kagalang-galang na tagapangulo. Ang ating pong katitikan ng pangkaraniwang pulong ng Sangguniang Bayan ng Tagkawayan, Quezon na ginanap noong Enero 6, 2025 ay naipadala na po sa lahat po ng miyembro ng Sangguniang Bayan. Kasama na po ito sa kanilang email at sa kanila pong mga hard copies. Kung kaya po ito po hinihiling ko ng mapagtibay sa pamamagitan po ng ating kagalang-galang Fort Salumbides. Kagalang-galang Konsehal Fort Salumbides. Salamat po kagalang-galang na tagapangulo. Magandang umaga po at sa ating mga kasamahan, sa ating po mga bisita, sa ating kalihim. Mr. Chair, hinihiling ko po na atin na pong mapagtibay yung ating nakaraang katitikan. Mungkahi po ng pagtitibay ng ating nakaraang katitikan ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ang ating pong nakaraang katitikan, ay atin na pong pinagtitibay. Maraming salamat po. Ang kasunod po ay ang ating pong agenda. Ito po ay pinangungunahan po ng ating pong annual budget na nagdaan po kaninang committee meeting. Ang annual budget po ng Sabang na nagkakahalaga po ng 3,107,742 pesos and 58 centavos. Kasama na po ang annual budget po ng Barangay Victoria na nagkakahalaga ng 2,356,675 pesos and 25 centavos. Meron po tayong mga ordinansang dumaan na rin po sa committee meeting noong nakaraang pong linggo.
Ito po ay yung sa barangay kasispalan ng mga ordinansa, kagaya po ng kapasyahan na nagpapatibay sa kautusan bilang 2, kapasyahan nagpapatibay sa kautusan bilang 3, kapasyahan nagpapatibay sa kautusan bilang 5, kapasyahan nagpapatibay sa kautusan bilang 7, kapasyahan nagpapatibay sa kautusan bilang 8, kapasyahan nagpapatibay sa kautusan bilang 12, kapasyahan nagpapatibay sa kautusan bilang 13, kapasyahan nagpapatibay sa kautusan bilang 14, kapasyahan nagpapatibay sa kautusan bilang 19, 21, 22. At meron po tayong for second reading an ordinance requiring all business establishment, investors, contractors, and the like to hire a minimum of 70% of their workforce from qualified and bona fide residents of the municipality of Tagkayan. Dumaan na po ito sa first reading, kaya po ito po pang second reading na. Bago po yun, ay meron po tayong mga panauhin. Sang-ayon na rin po sa imbitasyon po ng ating kagalang-galang Botok Magpantay. Narito po ang ating pong tanggapan ng Menro at saka po ng MPDC tungkol po dun sa mining po sa highway. Kagalang-galang Konsehal Port Chalumbides. Salamat to sa ating magaling at kagalang-galang na Vice Mayor Danny Liwanag. Mr. Chair, hinihiling ko po ang suspension of the rules para po makapagbigay tayo ng oras sa ating mga bisita. Suspension of the rules seconded by Konsehal Choi Eliasar. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, tayo po muna ay nagsususpindi ng ating rules. Kilala sa ating bisita kay Ma'am sa Menro, kay Ma'am Rosana at kay Sir Froilan. Sino po ang mauna? Kagalang-galang Konsehal Botok Magpantay. Good morning po. Ito po ay regarding po dun sa ating paglilinaw na nagaganap dun sa Barangay Santa Cecilia po ata yun, yung pagkukwari dun. Kaya naimbitahan po natin ang ating mga ibang kasamahan sa opisina. Thank you po. Gusto ho naming malaman kung ano po yung status ng nangyayaring pagmimina doon, kung ito po ba ay may approval sa inyo, kung actually inimbitahan din po namin yung pinakang may-ari ay hindi ko lang po alam sa kung bakit hindi napadalhan ng sulat. Ipagpaumanin po ng kalihimian po ng Sangguniang Bayan, yung pong ang MPDC po at ang Menro po ay napadalan ng sulat. Doon po nga lang sa sinasabing hindi po namin alam kung operator o may-ari ng lupa. Inaamin po namin sa Sangguniang Bayan Secretary's Office na hindi po namin kilala yung pong may-ari. Bagamat nagkulang rin po kami sa pagre-research, minarapat na lang po namin na yung pong ating mga resource person makarating at sila rin naman po ang makakasagot kung ano po ang nagiging problema po doon sa quarrying site. Salamat po. So atin pong tinatawagan ang ating pong Menro kay Ma'am Rosana. Ma'am? Hello. Isang magandang umaga po sa ating lahat at salamat po sa inyong imbitasyon para po sa mga paglilinaw. So, yun pong quarry sa Barangay Santa Cecilia. Ito po ay sa kasalukuyan po ay mayroon po siyang permit po galing po sa Provincial Mining and Regulatory Board. So, ang permittee po ay si Mrs. Melissa Marbella Villanueva. Ano po? Pero ang operator po nito ay yung JLDA Construction Materials. Bali sila po yung operator. Ano po? So, sila po ay mayroong SPA or agreement po sa pamamagitan po ni Mrs. Villanueva at saka po ng operator. Ang nakikipagtransact po sa amin ay si Ginoong
Sweden na Bungkag. Ano po, sila po ay parang mula po sa Zambales, somewhere in North po ang kanilang ano. Tapos meron po silang mga transporter din po. Kumbaga, ang nag-ooperate po ay si Mr. Bungkag. Tapos po ay meron pa rin po silang mga nirerentahan po na transporter po ng kanilang nakukuha po na materials. So, nung pong November, kami po naimbitahan din sa Barangay Santa Cecilia. Ano po, kasi napag-alaman din po namin na noong, ito po nga po pala ay nabigyan po ng permit ng PMRB ay noong November 21, 2021 at may expire po ito sa November 21, 2026. Ano po? So kapag ka naman po gano'n na may permit, ito po ay hindi natin, kumbaga wala tayong control kasi ang nagbibigay po ay ang PMRB. Malalaman na lang din po natin ito kapag kumuha po sila ng business permit sa ating munisipyo. Ito naman po ay dadaan po sa barangay, tapos dadaan din po sa Menro, ano po, para po sa clearance nila. So, nagsimula po silang mag-operate. Nung nagharap-harap po kami sa barangay, ang sabi nila, nag-operate sila ng somewhere in August, pero minsan sinasabi din nila July, ano po. Tapos, sa makatuwid po noon, wala po silang kinukuhang business permit noon. Pero nung kami po ay umakyat dun sa taas at nag-inspection po kami, kasama po ang barangay at ang PMRB personnel, upon interview po doon sa mga tao doon, nalaman namin na April pa lang, nag-i-stockpiling na sila. So, naging ano nila doon, wala silang business permit na kinuha po sa LGU. So, pero nabigyan po sila ng OTP. Yung OTP naman po, yung Ore Transport Permit na binibigay po ng PMRB sa bawat pag-transport po nila ng kanilang na-extract po na materials. So, ang nangyari po noon, pinatawag din po ang ating BPLO sa barangay. Nagkataon din naman po na naandito po noon ang PMRB personnel. So, pinakuha po sila ng business permit. Nabigyan sila ng business permit noong December na, 2024. So, ngayon po, renewal na naman ng business permit. Pero sa atin pong stand, dahil nga po, bagamat wala pong official po na complaints na nare-report po sa tanggapan po ng Menro, wala din pong official na report. Bagamat may mga naririnig tayo at nakikita natin na may mga parang may epekto, ano po, may potential impact. Ito naman po ay ang nireview ko rin po yung ECC. Ano po, yung ECC naman po, isa yun sa requirements ng PMRB para po sila mabigyan ng permit ng PMRB. So nakita po natin dun sa ECC na hawak po natin, talagang yung mayroong responsibilidad po talaga nito na mag-monitor, mag-investigate kung mayroon mang potential impact ay ang PMRB. Ano po, sapagkat sila po yung nagbigay po ng permit. Pero sa part po ng LGU, dahil naman po sila yung nag-operate nga nung last year lang, so wala pa tayong nakitang impact. Kung hindi lang po nagkaroon po ng epekto po ng shear line at saka po yung madalas po na pag-ulan. So, nung last Tuesday po, pinuntahan po namin yung lugar bagamat hindi po tayo nakapasok dahil sobrang putik po. So, ang ginawa po natin ay nag-drone shot po tayo. Ano po? So, nakita natin dun sa lugar na yung kanila po kasing apply, yung total area po noon na nakalagay po sa ECC ay parang 15,000 hectares po yung kabuuang property po. Pero ang kanila pong apply po ay parang nasa almost 5 hectares at ang kanila pong na-ooperate ngayon parang nasa wala pa pong 2 hectares pa. Ano po? So ang kanila pong ine-extract nga po pala ay sand at saka po yung quartz. Puting bato po. So, noong pong November na pumunta po kami doon kasama ang PMRB at Sangguniang Barangay, ay binigyan po sila ng recommendation na maglagay po ng flaglets at saka po ng buffer at saka yung para hindi po lumabas ano po yung
yung kanila pong yung mga materials po. Kaya lang po siguro yung mga report po na nakita natin gawa po nung sa pag-ulan ay sa tingin ko po ay talagang aawas po siya sa road po dahil kung mapapansin din po natin yung kalsada po natin ay wala pong drainage po, kaya po talagang malaki po yung nakita natin na epekto. Pero ito po ay nung pumunta po tayo sa area ay ipinaalala po natin dun sa operator kasi po si Mrs. Villanueva po ay hindi pa po natin nakakaharap. Hindi na daw po siya dito naninirahan. Ang tanging representative niya lang ay yung kamag-anakan nila na si Miss Chris. Di ko rin po nakuha yung kanyang apelyido. So, yun po yung ating kalagayan ngayon, sitwasyon. Hindi ko pa po siya binibigyan uli ng MENRO clearance para po sa renewal po ng kanilang business permit. Dahil nung pong nagpunta po tayo dun sa area, nag-request po tayo sa PMRB kay Engineer Sarmiento po na mapapuntahan po uli, ma-monitor po nila, maimbestigahan nila kung mayroon pong potential impact or negative impact. At doon po tayo magbabase sa kanilang report kung ito po ay bibigyan uli natin ng MENRO clearance para po makapagpatuloy po sila ng kanilang negosyo. So yan po. Kagalang-galang Konsehal Botok Magpantay. Total, Mr. Chair, nabanggit ni Ma'am Mabel yung pangalan nung nag-ooperate. Si Mr. Sweden Bungkag. Siya po yung nakakausap namin at siya po yung nag-aasikaso po ng business permit. So, Mr. Secretary, paki-take note po para maimbitahan po natin siya sa susunod na session. Yes. At the same time, Mr. Secretary, yung in charge po dun sa pag-i-issue ng permit sa probinsya, Opo. yung PMRB, Opo. si Engineer Sarmiento po. Engineer Sarmiento po. Opo. Pero ang Okay. pumipirma po sa PMRB permit po talaga ay si Governor po. Opo, pero yung representative yung napunta dito, yun po ang ating Mr. Secretary ma-invite. Actually po, ang pumupunta po dito ay si Sir J.R. Maranan. Ang pinakang hepe lang po ng PMRB ay si Engineer Sarmiento po. Romel Sarmiento. Okay, kung pwede, it's either dun sa dalawa po kung maaari po, at least may representative po sila. Okay. Then, nabanggit nyo po kanina, nanggaling kayo last Tuesday. Opo. Kayo po ay nagpalipad ng drone. Opo, kasi hindi po kami nakapasok dahil sobrang puto. So, kumusta ho yung inspection ng drone nyo? Nakita po natin na yung kanila namang ine-extract ay isang area pa lang, hindi naman po talaga siya yung 4 hectares. Kaya nga po eh. Pero ang mayroon talagang mga operation po na nagaganap. Nung nakaraan. Pero ngayon po, tigil po ba? Opo, pinaalalahanan po namin sila, kasama din naman po namin ang punong barangay tsaka yung isang kagawad na pwede silang mag-extract doon pero hindi sila pwede mag-transport kasi ang initial po namin na advice at recommendation, wag muna sana silang mag-operate. Pero itinawag ko po ito sa PMRB, sabi naman nila pwede silang mag-operate dahil may permit sa kanila. Ang hindi lamang ay ang maglabas ng kanilang materials. Pero sabi ko, mas maganda rin na stop operation muna sila hanggat Tama po yun. I think mas miski may permit sila doon, pero nakikita nyo namang devastating yung ginagawa nila, mayroon po kayong karapatan na ipatigil yung operation nila. At the same time, wala po silang permit ngayon. Opo. At So saka dapat po, wala silang movement. opo. Wala pa rin naman nga po kasi tinawag ko rin po sa taga PMRB na wag muna nilang bigyan ng OTP para hindi sila makapaglabas po na. Hindi, at saka po yung pag-stockpiling nila, dapat wala cease muna yung kanilang operation, miski stockpiling. Ano po, malaman ko din po ba yung kanila po bang permit sa PMRB ay small scale o large scale mining? Small scale lang naman po. Kalimitan po sa atin ay Pero pangmalitan. take note, Mr. Chair, pag small scale po kasi, yan po ay hindi gumagamit ng mga heavy equipment. Nakalagay po yan sa manual ng MGB. Kung hindi ako nagkakamali, ang annual production ng small scale ay nasa 50,000 metric tons lang.
At the same time, it is purely human labor po. Wala hong heavy equipments na malalaking ginagamit. Yun po ang pagkakaintindi ko sa small scale mining. Ang nakalagay po sa kanilang ECC ay maximum annual extraction capacity of not exceeding 20,000 metric tons of filling materials silica quartz within a total land area of 49,880 square meters. Yun po ang nakalagay. Nalaman po kaya natin kung ilang tons na po yung kanilang nailabas? Ang nakakaalam po nun, Cons, ay ang PMRB po dahil sila po ang nagbibigay po ng OTP. Yun nga po Mr. Chair, Mr. Chair, isa na din po nating hingin yung ilan na ba yung total na nailabas ng operator. Then at the same time po, pati po yung sa DNR, yung nag-issue po ng ECC, ay pwede din po nating imbitahan sa susunod para malaman po natin. Kasi Mr. Chair, nakaka-alarma po kasi yung nangyayari. Dati hindi ho kita yung uka sa bundok. Kung magagaling po kayo sa taas, ay ngayon kitang-kita na po, ang laki na po ng uka. At nakita din po natin, napakaraming aksidenteng nangyayari. Lalo, ang dadami pong na-slide na motor. At saka yung long-term impact po nun sa atin. Kaya kami po kaya namin kayo naimbitahan para sa legislative inquiry, para at least makapag-formulate po kami ng mga batas na pwedeng isangga doon sa mga ganyang klaseng operation. Ano po. Then, makikibigay na lang din po yung pangalan, yung contact, pati po nung may-ari, ano po, kay Sekbong, para sa susunod na Lunes, maimbitahan namin. Sa ngayon, ma'am, yun lang po muna. Kagalang-galang Konsehal Port Salombides. Salamat, Mr. Chair. Gusto ko lang po linawin yung sinabi ni Ma'am Mabel na Mr. Chair na gusto daw po sana nilang ipastop po pero ang na lang ay hindi maglalabas ng materials. Ano pong ibig sabihin? Pwede pong paki-expand. Anong klaseng mga materials po yung ibig niyo sabihin na hindi ilalabas po? Yun po ba yung mga produkto na minamay nila? Okay. Pero po kasi sa bagay ito naman po ay hindi pa naman talagang confirmed. Pero sa masasabi na laging makikitang may lumalabas po kasi Mr. Chair ng mga truck doon po sa site na yon. At kadalasan ay talagang tuloy-tuloy. Nakita namin isang beses simula umaga hanggang gabi. Parang tuloy-tuloy po yung labas nila. So baka po pwede ma-confirm Mr. Chair kung talagang hindi nga po ba sila nakakapaglabas ng mga material or kung ano man po yung mga minamine o kinakuha rin nila doon. Kasi po parang kita po namin tuloy-tuloy naman yung labas ng mga truck, naglalabas po sila. At saka Mr. Chair, last na po, baka po pwede nating ma-requestan kila Ma'am Mabel na mahingi po yung drone footage na kanila pong nakuha. Yun lamang po, salamat po. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you, Mr. Chair. Good morning po sa ating bisita. Ang nagbibigay po ang sabi niyo po kanina, binigyan ng permit ng provincial office yung operator nito. Ibig sabihin po ba nun wala nang control ang ating bayan sa pag-ooperate nila? Okay na. Hello. Ayan. Kung halimbawa po at mayroon pong mga potential impact po na makikita po, mayroon din naman tayong control pero hindi tayo ang pwedeng magbigay po ng cease and desist order dahil hindi po tayo ang nagbigay po ng permit. Pero sa pangkalahatan po dahil ito naman ay mandato sa ating tanggapan na bantayan ang environment. Mayroon naman po tayong authority din po na i-monitor din po sila. Kaya lamang po sa permit po at saka sa ECC, talagang ang may full responsibility po ay ang PMRB. Kung ganun po, siguro po ay dapat ay meron talagang antabay na tao ang local government
sa under ng Menro para ma-monitor ho talaga kung ilan nga, sabi nga ni Cons Boto, kung ilan talaga yung production na nagagawa nila. At para malaman din no, ng local government kung magkano ang dapat pumapasok sa kaban ng bayan na nanggaling sa kanilang production. Di po ba? Kasi hindi, kung wala akong magmo-monitor nun, paano ang income dito ng munisipyo ng bayan ng Tagkawen kung hindi natin nalalaman kung ilan na ba talaga ang production na nagagawa nila? Di po ba? Opo. Ito naman po ay nabanggit ko rin po kay Sir JR ano po ng PMRB. At sabi ko nga po, paano namin mamomonitor? Ang sabi po niya, pwede itong i-monitor ng barangay at ganoon din nga po ng munisipyo. Lamang po kung talagang gugustuhin nila po na maglalabas po sila ng kanilang mga materials kung gabi, wala naman din po kaming kakayanan po na i-monitor po natin ito. Ano po, ang tanging magagawa lang din natin ay di mag-interview po tayo dun sa mismong mga kalapit po. Pero yun po nga, close monitoring po ng pag-out nila, ay ito po ay magiging mahirap po sa amin. Kami nga po ay ang ginawa ko na nga lang din po, nagre-request po ako sa PMRB na sana kung halimbawa mayroon silang monitoring and assessment report, paki-furnish po ang ating tanggapan. Kasi sa mga na-experience natin, kahit hindi lang po dun sa barangay sa Santa Cecilia, maging sa ibang barangay po, hindi po sila dumadaan sa atin para magbigay po or mag-furnish po ng mga reports po nila na yun naman din po ang ating inaapila sa kanila na sana ay ipaalam din sa atin yung sitwasyon. Kasi nga po kung darating po yung mga ganitong pagkakataon, laging tatanungin din po kami. Pero dun po sa inyong sinasabi po na mabantayan namin ito, maaari naman po, kaya lang po ay baka limitado din po yung aming resources kung hanggang gabi po ang aming pagbabantay. Ay, follow up lang po ano. Kasi po kung ganun ang inyong maging decision, ay parang hindi ba argabyado naman ang ating ambayan natin. Isipin nyo, ang gagawin nila para hindi ma-monitor, gabi nga sila maglalabas. Samantalang kung pwedeng nasa agreement na maglalabas lang kayo sa hanggang alas 6 lang ng gabi kasi yung time lang na mamomonitor ninyo ang operation nila. Ano po? Pero yun po namang inilalabas nila. Kung halimbawa po at kung saan man nila ito dadalhin, along the way naman po, mamomonitor po ito ng PMRB sapagkat hindi po sila makakalampas sa mga checkpoint kung wala po silang or transport permit. So yun po ang maliban na lang kung mag-iiba sila ng ruta, pero kahit naman po saan, kahit papuntang north or dito sa hihingan po sila ng OTP, sa mga checkpoint po na madadaanan nila. Kung wala po silang maipakita na OTP, ibig sabihin po ay yung kanilang nilalabas na materials ay hindi po account dun sa ibinigay sa kanila ng PMRB. Ma'am, last na. Ang main concern ho kasi dito yan talaga naman nangyayari, nakita nyo yung mga landslide na nangyayari kung saan sipin nyo ang sisirain nila yung bundok na kumokontrol ng tubig, ng lupa, gigibain nila yon. Siyempre ang impact nun, kita nyo halos linggo na kung tumagal ang ulan. Yun lang ho, hindi ho tayo against dun sa kanilang business Ang against lang ho tayo ay baka nasisira na yung ating natural resources na hindi natin na-monitor. Yun lamang po. Maraming salamat po, Mr. Chair. Kagalang-galang Konsyel Boyd Chalombides. Salamat to, Mr. Chair. Mr. Chair, tanong ko po sa ating resource speaker, kay Ma'am Mabel, i-confirm ko lang po kung namali ako ng pandinig. December po sila nakakuha ng business permit. December po. So, paano po kaya nangyari na nakakapag-operate sila ng, sinasabi nga po, July, August, pero April pa lang ay nag-stockpile na ng, paano po kaya nangyari yun? Hindi po ba violation na yun? Opo, pero as per po dun sa ating business permit, hindi po, wala pong nag-report din sa amin, at siguro kung noong mga panahon ng April or July ay umulan, makikita natin dahil as per ako po, personally, nanghihingi po ako ng lahat ng listahan ng mga permiti po
na binibigyan ng PMRB, pero kung hindi po ako magre-request sa kanila, hindi naman po nila ako ikaka-copy furnish. So nung binigyan po nila ako, minomonitor po natin ito kung mayroon pong nag-ooperate. Wala pong nakarating sa ating kaalaman sa tanggapan po na may nag-ooperate na po sa Barangay Santa Cecilia. Nalaman ko lang din po ito ay nito ng November dahil nga may nagreklamo po sa barangay. So noon pa lang din namin nalaman na may nag-ooperate na pala. November po. Opo. So, parang kaya lang napili. Hindi po, ito ay assumption lang naman, ano po. Hindi naman ibig sabihin na yung sinasabi ko yung katotohanan. Pero kasi, may nagreklamo sa barangay ay November. Tapos, sila ay kumuha ng business permit December. Parang may something fishy na po doon. Kung matagal na po sila nag-ooperate, tapos kumuha lang sila ng business permit a month after na may magreklamo, ay hindi ko po alam kung anong tingin natin doon. Sa tingin, hindi ko po alam pero nag-ooperate po ng matagal ng walang business permit. Hindi ko po alam kung anong irregularity ang meron po doon. Ano po? Ano ma'am? Hello. So, noon po ay hindi po sila, nung nagharap-harap kami sa barangay, pare-pareho naming nalaman kahit ang sangguniang barangay na sila pala yung nag-ooperate. So, nung time nga po na yon, wala po doon ang BPLO natin, si Ma'am Razel Hernandez. Ano po? So, itinanong din doon ng punong barangay, bakit walang business permit? Ang sa amin naman, sa part namin, kahit kami may mga listahan at upon monitoring po, wala kaming nalalaman na mayroon na pala nag-ooperate. So, hindi sila kumukuha. Ngayon, ang tanging ano lang po ng BPLO ay padalhan sila ng notice na sila ay kumuha. Ngayon, kung sa patatlong padala nila, at hindi pa rin kumukuha, ay doon po yung doon sila mapapatigil. Ano po? Ay kaya lang po nung nagharap-harap kami, ay nasabi namin ay mag-asikaso sila. Nakapag-asikaso po kaagad sila eh. Ang siguro po sa lapses din, mayroon din pagkukulang ang LGU at ang barangay dahil hindi natin agad ito nalaman na nag-ooperate. Pero kami naman po, kung nalaman agad din namin yon, ay nagpupunta po kami doon kasi mayroon po kaming joint inspection team po ng BPLO at ng lahat po ng umuupo po sa Business One Stop Shop na sila ay i-encourage po lahat ng mga negosyante po na kumuha po ng business permit. Sige, thank you ma'am. Halos lahat naman po tayo siguro, kahit yung mga membro ng Sangguniang Bayan ay nagulat. Kasi kahit naman po kami na madalas napapadaan sa Baybay Highway, pumupunta sa mga barangay, napansin lang po namin yan nung nagiinulan. Kasi nasira po talaga yung bukana eh. Kitang-kita po yung damage, yung extent po ng ginagawa nila. Ngayon po ma'am, last question ko. Kung sakali bang may mga irregularidad na nangyayari dyan, at court ho ang mag-i-issue ng cease and desist order, pwede po bang kayo ang magpa-file? Sino po bang magpa-file? Ang kalimitan pong magpa-file talaga ay ang LGU. It's either po munisipyo or barangay. Okay po. Kasi po, sa tingin ko po, Mr. Chair, dapat siguro magkaroon tayo ng fact-finding committee para po maimbestigahan. Hindi ko naman po pinaparatangan, binibigyan naman po natin sila ng benefit of the doubt para ipaliwanag yung mga gano'n na pagkukulang mga lapses. Pero sana po ay maimbestigahan po ito para hindi naman po argabyado, tulad nga ng sabi ni Cons Joel, hindi naman argabyado ang ating mga kababayan. Lalo sa panahon ngayon na walang tigil ang ulan, may climate change. Ayaw naman po natin magaya sa ibang bayan. Kung maaalala nyo yung sa Infanta tsaka Real o kung saan pa mang bayan na nakompromiso po yung kanilang kalikasan, bumawi po ang kalikasan. Ayaw naman po natin mangyari yun. So sana po ay ma-check po ito kung nakaayos ba ang lahat, meron bang kompleto pa sa mga permit at legal po yung kanilang aktibidad. Yun lamang po Mr. Chair. Thank you po sa ating resource speaker. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you Mr. Chair. Follow up lang po
Ano ho kaya ang pwedeng di ba marami ho tayong bantay gubat? Hindi ho ba nila monitor na merong nag-ooperate ng ganon? Para i-report naman sa inyo. Opo. Sa Barangay Santa Cecilia po kasi ay wala pong bantay gubat tayo. Ano po, so kung ano po, pwede din naman tayong kumuha sa ibang lugar para po yun ay ma-monitor po. May nabanggit ho kanina si Consport na nagkuha ng business permit ng December. Ibig sabihin ho, ngayong taong ito, hindi pa siya nakumukuha. Hindi pa po. Hindi pa po natin mabigyan. Ano naman ho ang magiging action nyo dito ngayong meron hong dumarating na complaint laban sa kanila? As per official complaints po talaga, wala pa pong nai-file po sa opisina. Ano po, mga reports lang at mga bali-balita, kaya nga po, minomonitor din natin ito. Pero ngayon po, ang stand po ng ating tanggapan, hindi mo na sila bigyan ng environmental clearance para po sa renewal ng kanilang business permit until po, nag-request po tayo sa PMRB na magkaroon po sila ng monitoring and investigation at paki-furnish po ang LGU Tagkawayan. Doon po tayo magbabase kung talagang sila po ang mag-decide kung talaga po ito'y may damage po sa ating environment. Pero kung talaga pong, kung kagaya nga po na sinabi po ni Kagalang-galang Consfort sa Lumbida sa magkaroon ng fact-finding committee at makita po natin ito, kahit hindi naman na natin iasa sa PMRB yung makita natin na mayroon talagang damage, pwede na rin po naman tayong umaksyon. Thank you, ma'am. Last na lang po, baka kasi mangyari sa atin yung nangyari sa Leyte. Baka magsisi tayo sa bandang huli. Ano po, baka sabihin hindi man lang natin ina-actionan na meron na palang baka may mangyaring hindi maganda dahil hindi natin na pag-ukulan ng pansin itong gantong problema dito po sa Bayan Tagay. Yun lang po, Mr. Chair. Thank you very much. Kagalang-galang Konsehal Reby Masangkay. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Lalo tigit po sa ating panauhin. Ang concern ko lang po ay tungkol po sa watershed ng ating bayan. Ano po? Hindi po ba malapit ito sa deklaradong watershed ng water district natin? Parang malayo naman po. Malayo naman po. Okay po. Salamat. Kung ganun po ay safe naman. Ang pangalawa ko pong paglilinaw ay noon pong tayo ay dumalo ng EMDC at nabanggit po doon ni Engineer Francis. Nandito naman po ang ating representative ng MPDC. Parang nabanggit po doon sa CLWUP na kung sakaling mayroong mga quarry, kagaya ng silica sand, silica quartz, at kung ano pang meron ng bayan ng Tagkawayan, bagamat hindi pa naman approve yung ating CLWP, ay parang nabanggit po doon na kung sakaling may materials na manggagaling sa bayan ng Tagkawayan, ay hindi pahihintulutan na ilabas. Ano po, pakitama po ako kung mali doon sa akin natatandaan. Hindi ko lang po na itanong noon oras na yon nung magkaroon po ng pag-uulat ay nandito naman po si Mr. Proy, ang committee chairman po natin ng CLUP, ay kung sakali pong ma-approvean yung CLWUP natin, tama po ba ako na hindi pwedeng ilabas yung materials at dito ipaprocess sa bayan ng Tagkawayan. Ang ibig sabihin po ba nito sa CLWUP ay ipaprocess lang o yung finished product na para po sa paglilinaw? Total tayo naman po ay malapit nang gawain yung public hearing. Ano po? Paglilinaw lang po yun sa akin. Isang magalang na babati po sa ating lahat. Ano po? In behalf of Sir Francis po, humingi po ng paunmanhin at sinamahan po niya si Ma'am Ana sa check-up. Ano po? Kaya ako po ang narito. Regarding po doon, yan po sana yung proposal ni Sir Francis kung if ever na may mag-a-apply po na mag-quarry or magmimina, dito na po ipaprocess yung materials and tsaka pa lang po maglalabas
dito na po talaga ipaprocess. Nasa authority na po ng munisipyo yung paglalabas, kung ilalabas man yung product nung pinimina, ano po. As much as possible, dito na po gagawin yung mga proseso ng pagmimina. Opo. Hindi na po kung saan padadalhin yung ano, para po ang makinabang naman po ay yung taong bayan. Ano po. Maraming salamat po, Vice. At malaking income po ang maibibigay nun sa pamahalang bayan at sa ating barangay at sa probinsya. At base po sa share ng quarry ng pamahalaang bayan, ay kung hindi po ako nagkakamali ay 30% sa province, 30% sa municipality at 40% sa barangay. Ano po? Yun lang po. Marami po salamat. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you, Mr. Chair. Paki-correct nga po ako kung ako'y mali. Hindi parang ang pagkakaalam ko may total ban ng mining eh. Nung panahon pa ni Duterte yan eh. Hindi ko alam kung yan ho ba ay naalis na. Pagpamunin po ninyo. Kay Ma'am Saminro? Opo. Pagkakaalam ko po ay parang wala naman po kasi kung may total ban po ng mining, di sana po wala po silang binibigyan ng permit. Kasi large scale, ang nagbibigay po talaga nun ay ang Mines and Geosciences Bureau ng DNR. Kapag po dito sa small lang ay ang Provincial Mining and Regulatory Board. Thank you very much po. At least galing po sa inyo yun. Thank you po. Kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Maraming salamat po, Mr. Chair. Para po kay Ma'am Mabel yung question. Ma'am Mabel, tanong ko lang din po kasi isa to sa na-observe ko habang nung napapadaan kami doon. Yun pong kanilang tangke ng gasolina na malaki ay doon lang po nakalagay sa may mismong pagpasok nila. Concern lamang din po na andun lang ba talaga dapat yung kanilang tangke ng gasolina na may mga bahay po doon nakatabi, meron din sa tapat. Ano po bang masasabi natin doon? Nung pong pumunta kami doon nung Tuesday, wala na po doon yung tangke. Naalis na nila. Naalis na po nila. Saan na po nakalagay? Parang sa loob na po. Sa loob na po nakalagay yung tangke. So, mas safe na siya doon. Sige po. Hindi Thank po you kami Ma'am Mabel. kasi nakapasok sa loob, kundi nag-drone shot lang po. Kaya hindi ko po sigurado kung saan po nila inilipat. Pero nung pumunta po kami doon, wala na po doon sa harap. Sige po. Okay din naman na mas okay kung naandun sa kanila. Wag lang po sana doon sa may harap. Thank you po. Thank you, Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehal Botok Mupantay. Sa atin pong kay Sir Proy po sa MPDC po. Thank you po, Sir Proy. Doon po sa na-discuss natin CLUP doon sa Executive Hall. Yung po bang area ng Santa Cecilia is mine area po ba? Yung specifically yung pwestong yon? Sa kasalukuyan pong CLUP natin, nakasite pa daw po siya as per Sir Francis. Tsaka as per CLUP po yung kasalukuyan pa po. So, pero sa binabalangkas po bago, hindi na po siya kasama. Hindi na kasama. Hindi na po siya kasama. Okay. Kasi dapat talaga madeklara yung metro zone, no mine zone sana. Kasi karamihan ho dito ay tirahan na ng tao, highly kumbaga popularized na yung lugar, so dapat hindi na talaga pagminahan. Hindi na po kasama sa bago. Kasi delikado kung nakita yung nangyari dito sa Talisay, sa Laurel, kita mo yung nangyari, bayan mismo yung na-landslide. So napakaraming namatay. So sana wag natin ranasin yon. Sa bago pong CLUP na binabalangas po ngayon, ang naka-site po na area doon ay Santo Tomas, Landing, at Mapulot po yata. Yes, pwede po yun. Okay po. Yun na lang. Thank you po, Mr. Chair. Kung wala na pong paglilinaw, kagalang-galang Konsehal Botok Mupantay. Nandito po kaya ang ating sa BPLO, representative po ng BPLO. Pwede po makikisuyo po. So wala sa ating taga BPLO.
Isang magiliw na umaga po sa ating lahat, lalong higit po sa ating mga bisita po at sa ating pong mga kagalang-galang po na konsyal. Ma'am, Mr. Chair, tanong ko lang po, ano po yung nakalagay dun sa permit na inisyu ng LGU? Yung sa quarrying permit po, Cons, narilisan po siya is December 4 po, 2024. December 4. Opo. December 4, pero ibig sabihin, ang tagal nilang nag-operate. December 4 pa lang na yung totoong permit. Ano? Opo. So, yan po ba may clearance po ba sa barangay bago kayo magbigay ng permit? Paano po ba ang proseso? Ano nyo kami? Bago po marilisan po ang isang negosyo, kailangan po ay mayroon po siyang barangay clearance, barangay business clearance po na permado po ito ng mga punong barangay po na naka-indicate po na yung barangay po ay talaga pong cleared or okay to operate po. Okay. Pwede po, nasa inyo po ang file ng barangay kung kailan nag-issue ang barangay ng clearance? Naiiwan po yun sa client, sir. Sa client? Opo. So, sa tingin nyo po, ano pong date yung barangay clearance? Yung barangay clearance po, it's December din po siya na-issue. So, December. Yun lang na-issuehan din ng barangay. Yes po. Pero matagal na palang nag-ooperate. Ngayon po dun sa report po kina Ma'am Mabel, ay matagal na nga. Matagal na nag-ooperate. So, ngayon po, naka-hold ngayon. Opo, hindi pa po sila nag-aasikaso po ng So, hindi pa nag-a-apply. Kung mag-asikaso, bibigyan nyo? Hindi po, kasi may issues po sila na kailangan pong masettle. Okay. Salamat naman po at medyo concerned kayo dun sa bagay na yon. Anyway, Mr. Chair, yun lang po na nalaman natin na ang barangay is nag-issued nito lang December. Then, pero matagal na hong nag-operate. Ano po? 2021 pa hon. Ang PMRB. Nag-issue po sila ng permit ay 2021 pa po. Pero nag-start po sila ng operation po ay last year lang po. Last year, mga April, sabi ng mga tao. Sabi po nung operator ay somewhere in July or August. Pero nung kami po ay umakyat po doon sa taas para po sa follow-up na interview, syempre hindi man tayo basta magre-rely lang doon sa ano. Ang sabi ng mga tao doon, nagsimula na sila mag-extract ng April. Okay. So madami po nakatira doon sa palibot? Parang isang team lang naman po. Siguro. May isang pamilya? Manggagawa po karamihan po. Manggagawa. So wala hong nakatira doon sa tabi? Parang mga barracks lang po ang nakita namin po doon. May nakita ba kayong palaisdaan doon? Wala po. Wala kayong nakita. Kasi si Mr. Francisco daw po, kung may nakapagsabi sa akin na may palaisdaan po doon, parang naapektuhan na din daw po ata. Then, Ma'am Abel, kung makikita mo, dito sa Bukana na may pinatag, may nag-landslide na. Kita niyo po ba yon? Yung nakakadaan po dito sa may Santa Cecilia, bago dumating po dun sa site mismo ng quarry, dito pa lang ho sa may pagbaba ng Alihi, may binabang lupa doon. Kung mapapansin nyo ngayon, nauwi naman kayo ng barangay nyo, makikita po, ang laki ho ng landslide niya. So, sana po maging aware po tayo doon. Kasi pag nawala yung bundok na yan, yan ho yung sumasangga ata sa atin. Baka malaking disaster ho yung mangyayari sa atin. Yun po dapat nating iwasan. Anyway, Mr. Chair, sa susunod po, iimbitahan po ulit namin sila sa susunod na pandinig. Next session po. Kasama na po yung ibang ahensya na nabanggit kanina sa Sekbong. Thank you po, Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehal for Chalumbides. Thank you, Mr. Chair. Last na pong paglilinaw para po kay Ma'am Mabel. Yung 2021 po ay... Sige po, pabuhay. Yan. Hello. Yung pong binigyan po sila ng permit ng PMRB. PMRB po nagbigay. 2021 pa. Opo.
Pero yun naman po ay taon-taon po namin ay minomonitor. Nito nga lang nakaraan. So, lang namin nalaman na sinabi po nila na nag-operate sila ay 2024 lang ng April. Pero 2021, may permit na sila sa, ang tawag doon, PMRB. May I ask Mr. Chair or Secretary, pagka po ba ganun na na-issuehan na pala ng PMRB na-issuehan na pala ng permit ng PMRB, hindi po ba dapat nag-apply na ng business permit? May I ask po the Secretary? Sikbong. Mr. Chair, ang tingin ko po doon, once na nabigyan na ng permit ng PMRB, dapat po yun nagsisecure na ng business permit sa local government unit, specifically sa BPLO. Kasi kung magiging salapsap po yun pagka tumira sila na, kagaya po nun, tumira po sila ng Abril accordingly. Pero 2021 pa, sana po since then 2021 meron na po silang permit dito sa atin kasi ang subject po nila ay under the jurisdiction of local government of Tagkawayan. So dapat po siguro, on my own opinion po, kagaya po nun, hindi po sila nag-permit April, May or July, tumira na. So ibig sabihin, hindi pa rin sila, para pong they don't have the intent na ipaalam po sa bayan ng Tagkawayan na they will be operating. Parang ganun lang po yun. Tsaka tama po, kasi sinasabi po na August pero April pa lang nag-stockpile na. Di parang wala hong sincerity sa kanilang parte. Paano pa po kaya natin papaniwalaan na hindi po kaya may nangyayari na noong 2021 onwards? Kung pagbabasihan lang ho natin yung salita nila, hindi na nga ho tama yung kanilang binigay ng mga detalye. Tapos gumawa sila business permit after 3 years. Tama, after 3 years. Yun lamang po, Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you, Mr. Chair. Ma'am Mabel, ang sabi niyo po kanina ay ang property na pag-aari nung mining ay 15 hectares. Ano po? Pero ngayon po ay ang ino-operate pa lang nila ay 2 hectares. Yun ho kanilang ino-operate na yun, bundok po ba yun? Hindi nyo ho ba pinag-aralan kung ano ang maging impact nitong gagawin nilang pagmimina? At imagine niyo po na 15 hectares yung gigibayin nilang bundok eh. Yun po yung aking gusto lang sanang maitanong sa inyo, ma'am. Hindi, ang 15 hectares yung kanila, pero as of now, ang ino-operate pa lang nila ay 2 hectares, di po ba? Ay, hello. Ang property, base po dun sa nakalagay sa ECC, yung property po talaga ni Mrs. Villanueva ay 15 hectares. Ang apply po nila ay nasa 4.9 lang. Apo. So, dun lang po sila dapat mag-operate. So, dun naman po sa sinasabi ninyo na yung assessment po, kasi hindi naman po ang Menro po ang nag-a-assess. Kung halimbawa po, bibigyan po sila at i-allow sila na bigyan ng permit, ang PMRB pa rin po ang nag-a-assess po nito. Ang totoo nga po nito, ito rin ang lagi naming sentiment, kahit dun pa sa mga malalaki pong mining na nag-a-apply po sa ating bayan, hindi man tayo nila isinasama kung ito ba ay pwede nilang bigyan ng permit. Doon din po tayo nag-aapila. At wala rin naman po silang hinihingi po na requirements galing po sa atin. Na halimbawa po ay dadaan muna sa atin bago po nila bigyan ng permit, maliban po sa certificate of no objection po na manggagaling po sa barangay. So, kung doon po sa tanong po ninyo na bakit hindi namin na-validate, bakit hindi namin na-assess kung ito ba ay may epekto, kasi yun pong ECC, yun po yung tool po. Ang DNR po ang nag-a-assess po nito sa pamamagitan po ng Environmental Compliance Certificate. So kung mayroon po namang binigay ang DNR na ECC, ay di sila po ang nagpahintulot na doon. Sila na ang nag-aral, kumbaga. Ma'am, isa pa po. May ay sa BPLO pala po. Ma'am, may ilan po ang nag-ooperate ng minahan dito sa ating bayan? Base po sa record po, 2 po.
including po yung kay Julian Aquino po, nag-permit pa rin po yun last year po. Ito po ay saang barangay nag-ooperate? Sa Landing po. Barangay Landing. So, bali ang nag-ooperate dito ay 2 minahan, isa sa Barangay Santa Cecilia, isa po sa Barangay Landing. Yes po. Yun siguro ang tinatawag kanina ni Cons Botok na small mining, small scale mining. Compare dito sa nangyayari sa Santa Cecilia na hindi small mining. Ano po? Ganun po ba? Doon lang yan. Quarrying po siya. Malinaw ang sinasabi, ano lang, kapag may mga equipment doon sa sinabanggit, ayun ay pinagpapalagay na hindi na small. Apo. Hindi rin naman sinasabing large kasi baka gumamit lang for some portion. Kasi po ang kanina sinasabi nila ay small mining pero yung mga ginagamit naman nilang mga heavy equipment na hindi naman pang large. Small mining. Pang large scale. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Maglilinaw lang Mr. Chair, ito po ay quarrying, hindi mining. Pero hindi po ba parehas din yun ng standard? Dapat may small scale quarry, may large scale quarry. Sige nga po, Ma'am Mabel. Pasensya na po kung ito naman ay sa akin lang po. Pag po kasi quarrying, ang nagbibigay lang po ng permit ito ay ang PMRB. Pagka po mining, siguro doon na lang din magkakaroon kung small scale mining or large. Pero hindi po tayo sigurado kung gaano kalaking hektarya po kung ilan yung small at saka yung large. Pero ito pong sana natin, ito po ay quarrying pa lang po. At kahit naman po quarrying, kung sa pag-extract po ng kanilang mga materials na ini-apply ay kinakailangan gumamit po ng mga heavy equipment, ay siguro naman po inaalaw po. Ang tanging makakasagot nga lang po, pasensya na po at limitado ang aking pagsagot, ay ang PMRB po. Okay. So mas maganda nga po na maimbitahan din sila at saka po ang taga-DNR po. Bagamat yung ECC po yun ay online application, hindi ko po alam kung sino po ang pwede nilang maipadala po dito. Po? Last na po Mr. Chair kay Ma'am Mabel. Ma'am, as far as sa inyong knowledge, yung anong tawag dun sa kanilang kinakwari? Silica ba yun? Silica quartz po. Silica quartz. Okay. For the record, para lang ko naka-record, silica quartz. Kasi sinearch ko kung anong kaibahan ng mining tsaka quarrying. Yung mining ay hinuhukay, nasa ilalim. Yung quarrying daw ay nasa ibabaw. So, kaya po pinanote ko lang kung ano yung kinakwari nila, silica quartz. And filling materials din po. Filling materials. Palambak. Para ma-confirm lang po natin kung talagang pasok yun sa quarrying. Yun lamang po. Thank you po. Sige po. Kagalang-galang Konsehal Botok magpantay. Sa BPLO po kanina, ma'am. Kanina na yung letter of no objection ba yon? Na may nabanggit, sino ba nagbanggit ng letter of no objection? Saan ba nanggaling yon? Ay, ma'am, Mabel, kanino po nanggaling yung letter of no objection? Ito po ay requirements po ng PMRB para po makakuha po sa isang lugar. Is either po galing po ito sa punong barangay or sa mayor po. Pero as per record po, wala naman daw pong humingi po kay Mayor ng Certificate of No Objection. It's either of the two po kasi yun. So, it's either from barangay and from local executive. So, natanong nyo po, wala hong inaprubahan si Mayor. So, ibig sabihin, nasa barangay po ang nag-issue. Wala po kayo idea kung kailan na-issue yun? Year 2021 po. Year 2021 pa. Okay. Yung permit. Yung letter of no objection. Mostly time po ay nung time na yun or prior po. Yeah. Thank you, Mr. Chair. Okay, maraming salamat po sa ating mga bisita. Siguro naman po ay naliwanagan na yung kanilang gustong liwanagin. Salamat po. Kagalang-galang Konsehal Botok magpantay. So, nagpapasalamat po kami sa mga bisita, pero next session po ay kayo po ay uli naming iniimbita. Sana po
kasama na po yung mga taga-probinsya para at least yung question nyo din po at yung mga policies na dapat naling linawin ay maplantsaho natin ng maayos. Ano po? Thank you so much po. Kagalang-galang Konsehal Por Chalumbides. Mr. Chair, pwede ho akong magmungkahi ng 5 minutes request. Recess. Mungkahi po ng 5 minutes Request ng recess. ay pinangalawahan ng kagalang-galang Konsehal Choi Eliazar. Mabuhay! Tara at samahan ninyo akong alamin kung ano nga ba ang mayroon sa Human Resource Management Office. Excited na ba kayong malaman ito? Kung oo, ako rin. Excited na rin kaming itour kayo sa loob ng HR office and how our HR team supports and enriches our organization. HRMO plays a vital role in shaping our workplace culture and supporting the most valuable asset. At kayo yun! The Civil Service Commission validated these crucial functions by granting and awarding our agency a Level 2 accreditation. Alam niyo ba kung ano ito? Ito ay ang Bronze Award on the 4 core pillars, namely, performance management, learning and development, rewards and recognition, and recruitment selection and placement. Iginawad ito noong February 20, 2020. Talagang okay sa TK. Ang HR team ay binubuo ng mga sumusunod. The Municipal Government Department Head 1, Maria Serena B. Garcia. HRMO3, Priscilla Isabel C. Valencia. HRMO2, Earl Gabriel A. Becerra. HRMO Assistant, Crisma Joy M. Cañete. Admin A3, Nida A. Nabuhay. Admin A2, Maria Rica G. Nato. Admin A3, J. Oliver Arianes. At Job Order, Andrea May B. Barreda. And of course, ang HR office na katulad rin ng ibang offices is headed by our dedicated and committed lingkod bayani, Honorable Mayor Luis Oscar T. Eliazar, our municipal mayor. Kaya nga naging okay sa TK dahil ang misyon niya maging matatag, marangal at magiliw ang bayan natin. Ang serbisyong ibinibigay namin ay available from Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. without a noon break. So kung may kailangan ka, andito lang kami anytime. Ready ka na bang malaman kung ano-ano ang mga functions and services ng HRMO? Kung ready ka na, simulan na natin! Recruitment, selection, and placement. It begins with talent planning and sourcing. We are dedicated sa paghahanap ng best talent and people para tulungan ng agency na ma-achieve ang goals. Mula sa paggawa ng mga catchy job posts hanggang sa pag-conduct ng mga interviews. Sure na sure kami na makukuha namin yung mga nararapat at may pusong maglingkod. Kaya, here are some steps to follow on how to avail the service. Step 1. Job vacancies? We got you! Check our vacancies posted on csc.gov.ph, HR Facebook page, and in the 3 conspicuous places within the municipality. Step 2. Shoot your shot. Once na makita mo na mayroong vacant position at qualified ka, isubmit mo na ang iyong applications kay Ms. Earl Gabriel A. Becerra for initial screening. Kung busy ka, pwede mo rin itong isubmit online sa lgutagkawayan.hrmo@gmail.com. Di ba walang hassle? Make sure lang na kumpleto ang requirements mo. Siyempre, hindi lang dito natatapos ang aming responsibilities. We are dedicated to the well-being and development of our employees by thoroughly implementing performance management, learning and development, rewards and recognition, employee discipline, and many more. Kaka-excite mag-work, di ba? Kailangan mo ba ng mga documents like service records, certificate of employment, compensation, and certified true copy and photocopy? No worries, we got you. Step 1. Fill out the request form provided by the HR staff. Easy peasy, right? Step 2. Pumunta ka sa Municipal Treasurer's Office. Nasa ground floor lang yan, hindi ka mawawala. Magbayad ka lang ng required fee for the documents. Mura lang yan. Step 3. Find the right people. Hanapin mo si Miss Priscilla Isabel C. Valencia o si Miss Nida Nabuhay para ma-process na yung request mo. Chill ka lang, mabilis lang to. Step 4.
Finally, receive your service copy within 5 minutes. Promise, ganun kabilis. Need a break? Si Miss Crisma Joy M. Cañete ang bahala dito. Whether it's for a quick vacation or you're feeling under the weather, here's how to file for leave. Step 1. Ask any HR staff for the leave application form, then fill out the form. Aha! A gentle reminder for everyone. Vacation leave should be applied 5 days in advance. Sick leave should be filed immediately upon returning to the office. In addition, a medical certificate is required for absences exceeding 5 consecutive days or half days. Step 2. Ipa-approve mo ang iyong leave form sa iyong immediate supervisor. Gawin mo to ASAP para smooth sailing ang lahat. Step 3. Pag okay na kay immediate supervisor, bumalik kay HR o di kaya kay Miss Crisma with your form. They will check your leave credit balance para sure na entitled ka pa. Last step, ipa-approve mo na kay Mayor ang leave form mo. Then submit mo na ito sa HR office at huwag kalimutang kumuha ng copy. Siyempre, gusto rin naming malaman kung ano ang iyong feedback sa aming services. Maaari mong gawin ang mga sumusunod. I-fill out nyo lang ang mga feedback forms na available sa iba't ibang offices within Municipal Hall. I-send ang inyong feedback sa aming email sa hrmo.lgutagkawayan@gmail.com at pwede nyo rin kaming i-text o tawagan sa numero na 0908-872-9964. Kung hindi ka satisfied sa aming service, your written and verbal complaints shall immediately be attended to by our Public Assistance and Complaints Desk Officer. At kung may iba pang katanungan at kailangan, huwag nang mag-atubili na magsadya sa aming tanggapan. Laging available ang aming serbisyo para sa inyo. O di ba nakaabot ka dito? Kaya maraming salamat sa inilaan nyong oras para malaman ang iba't ibang serbisyo ng HRMO. Dito sa HRMO, taglay namin ang serbisyong may ngiti. Hanggang sa muli! Kagalang-galang na membro ng ating Sangguniang Bayan, tayo po ay magpapatuloy na ng ating regular na pagpupulong. Maraming salamat po, kagalang-galang na tagapangulo. Tumanggap po tayo ng liham. Una po ay dun po sa nakaambang pagpupulong para sa Lourdes Bill. Address po ito sa kagalang-galang Danilo Lalunyo Liwanag, Municipal Vice Mayor Tagkawayan, Quezon, sa pamamagitan po ni Carlo Magno Vita Dique, Secretary to the Sangguniang Bayan. Dear honorable members, I hope this letter finds you in good health and spirits. I am writing to inform you that I will be unable to attend your invitation for the upcoming Sangguniang Bayan meeting is scheduled for January 13 at 1 p.m. due to health reasons. Unfortunately, I am currently experiencing flu and need to rest and recover to avoid further complications and prevent spreading the illness to others. I understand the significance of my presence at the meeting and sincerely regret any inconvenience my absence may cause. I kindly ask for your understanding and consideration in this matter. Thank you for your attention and understanding. Sincerely, signed, Rafael Junido, Lourdes Bill, HOA Treasurer. Tapos po ay doon po sa inihiling po ni Cons Bomel, doon po sa ating pong amnesty, meron na po akong endorsement na ibinigay sa inyo. Respectfully endorsed to the honorable members of Sangguniang Bayan of Tagkawayan, Quezon, through the Honorable Vice Mayor and Presiding Officer Danilo L. Liwanag, the copy of the Implementing Rules and Regulations of Republic Act number 12001, titled An Act Instituting Reforms in Real Property Valuation and Assessment in the Philippines, Reorganizing the Bureau of Local Government Finance, Granting Tax Amnesty on Real Property and Special Levies on real property and appropriating funds therefore. This is in respect to the request of the Honorable SB members from the Office of the Municipal Treasurer regarding the matter. For your information po, ako po ang nakapirma. Meron din naman po yung pong kailangan po nito ng adoption, an act to promote the establishment of barangay micro-business enterprises, providing incentives and benefits therefore, and for the purposes and other purposes. Ito po ay nasa ilalim po ng committee po ni Cons Choi.
Ito naman po yung pong na first reading, yung nagkalituhan lang po doon sa 70% and 20% under kay Cons Botoc, requiring all business establishment, investors, contractors and the like to hire minimum of 70% of their workforce from qualified and bona fide residents of Municipality of Tagkoyan. Iba pa po yung 70-20, that is under Kalahi po. Ito naman po ay under po ng HRMO. Ano po dun sa Public Employment Service Office. Ano pa ba? Ayun po, nabanggit ko na po yung mga ano natin. Mamayang hapon po ay yung tungkol po doon sa Lourdes Bill at public hearing naman po sa ilalim po ng Committee on Culture and Tourism, amending Section 6 of the Municipal Ordinance Number 38, Series of 2013, otherwise known as the Ordinance Regulating the Establishment, Operation, and Maintenance of Nightclubs, cabarets, karaoke or videoke bars, beer houses, and beer gardens, and other gathering places of similar nature in the Municipality of Tagkawayan, Province of Quezon. Bukas naman po, pinapaalala lang po na tayo po ay lalabas po ng ating session hall at meron po tayong joint session po doon po sa 4 na barangay po, doon po sa San Roque, alauna po ng hapon. Salamat po, magandang umaga po sa ating lahat. Happy birthday po, Madam Reby. Talaga nagpapapresyo pa rin. Kagalang-galang Konsehal Porch Alumbides. Paglilinaw lang po, Mr. Chair. Yes po. Hindi po makakadalo si Ginoong Junido pero may pupunta po sa Taga-Lourdes Bill. Yun po ang understanding ko, Mr. Chair, kasi siya lang naman po nag-excuse. 3 po yung inimbitahan natin na pinaiimbitahan po ng mga membro ng Lourdes Bill. Kasama po si Miss Rachel Hason at kasama po si Mr. Marvin Noveno. So, 3 po sila. Yung isa lang po hindi makakarating. Thank you po. Kagalang-galang Konsehal Porch Alumbides. Salamat po muli, Mr. Chair. Humihiling po na mapagtibay ang mga sumusunod na ordinansa ng Barangay Kasispalan. Ito po ay dumaan po sa masusing pag-aaral at pagre-review ng komitiba po ng rules. Kasama po nung nakaraan ay sila Cons Reby Masangkay, si Cons Leo San Benaventura, si Cons Joy Eliazar at si Cons Josie. Ito po ay amin pong na review po at wala pong mga nakitang mga error, kaya hinihiling ko po na mapagtibay. Isa-isahin ko na po, Vice, marami po kasi 11. So ang mga sumusunod po na kautusan pambarangay ng Barangay Kasispalan, kautusan bilang number 2, kautusan bilang number 3, kautusan bilang number 5, kautusan bilang number 7, kautusan bilang number 8, kautusan bilang number 12, kautusan bilang number 13 at kautusan bilang number 14. At yung kasunod po ay kautusan bilang number 19, kautusan bilang number 21 at kautusan bilang number 22 ng Barangay Kasispalan. 11 barangay ordinances po. Mungkahi po ng pagtitibay sa mga nabanggit na mga ordinansa. Matapos ang pagdinig sa komitiba ay pinangalawahan po ng ating kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Mayroon po bang paglilinaw? Pagtutol? Kung wala po ang mga nabanggit na kautosang pambarangay ng Barangay Kasispalan, ay atin pong pinagtitibay. Thank you po. Kagalang-galang Konsehal Reby Masangkay. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa mga pagbati. Kahilingan po ng 2 barangay para po sa kanilang annual budget para po sa taong kasalukuyan, at ito po ay dumaan na sa masusing pagre-review ng miyembro ng Sangguniang Bayan kanina pong umaga bago tayo mag-session. Ang Barangay Sabang,
annual budget calendar year 2025 na nagkakahalaga ng 3,107,742.58 centavos. Barangay Sabang annual budget ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Vice, ganun din po ang Barangay Victoria annual budget calendar year 2025 na nagkakahalaga ng 2,356,675.25 centavos. Barangay Victoria annual budget ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehala Josie Wagan. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin din pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Choi Eliasar. Mr. Chair, for adoption, an ordinance implementing Republic Act 9178, otherwise known as the Barangay Micro Business Enterprises Act of 2002 in Municipality of Tagkawayan, Province of Quezon, and providing incentives and benefits therefore and for other purposes. Adoption of ordinance for RA 9178 known as Barangay Microfinance. Pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Botok Magpantay. Meron po bang paglilinaw? Pagtutol? Kung wala po, ang adoption po natin ay pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Botok Magpantay. Chair, good morning po. Isa pong regarding po ito dun sa ating ginawang inquiry kanina lang, ano po. Isa hong resolution na humihiling sa ating butihing Mayor Carlo Eliasar na pansamantalang huwag munang mag-issue ng business permit sa JLDA Construction Trading Materials Trading. Ang representante po ay si Mr. Sweden Bungkag at ang isa pa ho ang si DMB Quarrying sa na pagmamayari ni Ma'am Melissa Villanueva na wag muna pansamantalang wag munang bigyan ng business permit hanggang dinidinig pa po ang ating legislative inquiry. Thank you. Mungkahi po na para sa ating punong bayan ay pinangaluhan ng paglilinaw ng ating kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you, Mr. Chair. Kung sakasakali na, dahil po nagsimula na ang paglilisensya nung January 2 pa yata yun, paano po kung halimbawa yun ay nakapaglisensya na, ano po pa kayang dapat nating gawin? Ayon po sa ating BPLO ay hindi pa daw nag-aabyad ng lisensya. Kaya tamang-tama lang po yung ating resolution sa ating butihing mayor. Thank you po. Thank you po, Mr. Chair. Thank you po. Mungkahi po na para sa ating minamahal na punong bayan, matapos ang paglilinaw ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez, ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, ang mungkahi po ay atin pong pinagtitibay. Pagpapatawad. Kagalang-galang Konsehal Botok Magpantay. Magandang umaga pong muli, Mr. Chair.
Hinihiling ko po sa kapulungan ito na sa muling pagpapatawag sa ating mga head of office naging bisita natin kanina, ang Menro, MPDC at saka ang business permitting office. Ano po? At the same time, ang kinatawan po ng PMRB na naibigay na po ata SECBONG ang pangalan sa inyo. Then ang JLDA Construction Material Trading na kinakatawan ni Mr. Sweden Bunkag at si Mrs. Melissa Villanueva ng DMB Quarrying. At the same time po ang DNR po na sa Calawag, ano po, yung may pagkakaalam po sa nagbibigay ng ECC. Thank you po. Mungkahi po para po sa pag-iimbita sa mga nabanggit ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ang mungkahi po ay pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Mr. Chair, maraming salamat po for the recognition. Nais ko lamang pong mag-imbita under po ng Committee on Education regarding po doon sa lahat po ng officers ng Tagawayan Central Elementary School Drum and Lark Corps. Nais po namin silang imbitahan para lamang po humingi ng updates po sa kanilang samahan. Ano po? Siguro po, SECBONG, next week. Kasi po puno tayo ngayong week na to ng schedule ng mga committee hearing. Hinihiling ko po na next week. Committee hearing lang po. Committee hearing lang. Thank you po, Mr. Chair. Committee hearing para po sa imbitasyon ng kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Yung sa ano, meron po kasing nakita ako mga uniforme para doon sa palaro ay ano po ba ang ating kalalagayan para doon sa palarong yon. Kasi tayo po ay binigyan ng uniforme ay hindi ko po alam kung ano bagang kaakibat doon sa ano. Kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Thank you po, Mr. Chair. Lahat po tayo nakatanggap ng uniform. Ano po? Bangabat ako po ang under ng Committee on Education ay isa po ako sa hindi na imbitahan nung nag-meeting ng local school board kaya wala po akong idea regarding po dyan sa uniform. Pero bagamat ganun pa man, Mr. Chair, ay meron pong palaro na magaganap sa bayan ng Lukban pero wala din po akong idea kung ano po yung schedule. Yun lamang po, Mr. Chair. Nakakaya naman kasing isuot yan. Tayo naman ay hindi nagpakita doon. Kaya aking minarapat na ma-update kayo. Lalo na ating committee ng education. So pwedeng wala tayong problema dyan. Mr. Chair, hayaan po ninyo ang alam ko po kasi nagsimula na po nung Sabado pa. 11 ang alam ko eh. 11, 18 to 18. Ngunit ngayon po ang ating punong bayan po yata ay naandun po ng 2 araw. Kung hindi po ako nagkakamali, bibigyan ko po kayo pahalongkat po natin yung schedule po para po ma-inform kayo asa po hanggang mamayang hapon paayos po natin sa Secretariat. Kagalang-galang Konsehal Boto kung magpantay. Nag-text po ang ating mahal na mayor, nangungumbida ho siya kung tayo nga daw po ay pupunta at mamaya daw tayo may mayor's night. Pero kahapon ho yung nagsabi kung hindi ako nagkakamali, may text po siyang pinadala sa mga SB members. Ay ang sabi ko nga po sa reply ko personally is puno ho kami ng schedule this week. Kasi hanggang Merkules po may committee hearing po kami. Yun po ang reply po namin. Pero mamaya po ay may mayor's night. Thank you po. Mga mayors lang yan. Mayor's night.
Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Mr. Chair, salamat to. Kung wala na pong paglilinaw, mungkahi at pagbabasto ang ating mga kasamahan, ay hinihiling ko po ang pagsasara ng ating pagpupulong. Mungkahi po ng pagsasara ng ating regular na pagpupulong ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay happy birthday po sa ating kagalang-galang Konsehal Reby Masangkay. Sa pa-birthday. Maraming salamat din po sa nagbigay ng uniforme na yang na sayang na dapat isuot natin ito. So tayo po nagtatapos na ating regular na pagpupulong. Maraming salamat po sa pagbati at sa pa-birthday.